Tinulungan nila ako. Sila na ang naglagay ng mga shoes sa palanggana. Mommy, you have washed this. Ano? Nilabhan ko kasi lahat ng shoes. Mommy, that's just pyramid. Nie buddy. What is that? It's pyramid. Nie buddy. When Queen wash? No, clean wash. Pinagalitan ako ni Philip. Mommy, you are making pig with this. You made a pee? In here. Hello mga amigos, amigas. Good morning, good afternoon, good evening. Kumusta na ang lahat? Pupunta na naman kami ng park. Doon kami magstay. Nangyaya si Philip at saka si Alex. Chorobes! Naboard kasi sila dito sa loob which is good naman. Di baling sila lang dalawa doon sa park. At least, makalanghap ng fresh air ba? Medyo mainit pa naman today. 36 degrees dito sa labas. May tanong ako sa inyo ba? Bakit kaya kapag nasa under the sun tayo, always tayo nakasmile? Tapos kunot noo pa. Hindi ko siya maintindihan ba? Hindi mo na kailangan mag-smile Kapag nakita mo lang si Haring Araw, wala na. Napasmile ka na. Hindi na madrawing ang mukha. Ay, Diyos ko, wala pa naman akong sunscreen. Diyos ko, masira na tong balat kong sira na. Nandito na pala kami sa park. Hala, nasaan yung dalawa? Ay, nakipag-usap sa kanilang classmates. Sino yan? Baka kilala ko yan. Si Philip siguro. Yung friend ni Kuya Alex na sobrang makulit din. Yung kausap ni Kuya Alex, friend pala niya si Ruka. Ahoy, che! Yung batang yan, hindi na mamansin yan. Maldito yan siya Yun si Philip ang hinahanap ko. Kasi lumalapit yun sa akin, minsan naghahag. Mga classmate ni Kuya Alex yan. Kinausap sila. Si Philip, naglaro na siya ng monster truck niya. Si Kuya Alex, hindi pa tapos nakipag-chismisan ng kanyang friend. Hinahanap niya yun si Philip. Hindi niya makita. Umuwi na raw. Sabi nung isa niyang kaibigan na si Ruka. Si Philip, wala kasi yung classmate niya Ewan ko nasaan. Busy pala yung mga classmate niya. Naglaro. Out! What? Out? Moskwa ba? Moskwa? Agoy! Chusi stalo. Na-scratch pala yung legs niya. Agoy, nadaot na imong legs dong. Wala na kay pangrampa. Sulbood? Ano? Mommy, Prosim. ano konik? Konik. Kuya, konik. Hindi kuya. Kuya, potem. Hindi talaga ako pinakinggan ni Kuya Alex. Nagmana talaga siya ni mami niya ba? Chismuso. Tignan niyo naman ang clouds. Mukhang uulan na naman ito. Ano ba yan? Minalas naman kami every time na pumupunta kami dito sa park. Kuya Alex ko, where do you want to go? Football? Lilipat daw kami doon sa soccer field. We're going to the soccer field. Okay, dahil ni Rufo, mami. Yeah. Because there is a lot of cars. We need to cross the road, kuya. Putkay. Putkay, che. Manto si Kuya Alex. Uy, parang galamay na talaga niya tatawid dyan sa pedestrian lane, Putkay. Nandito na kami sa may soccer field. Uy, may raindrops, may taliksik ba? Ano ba yan? Umaambon. May sanampay pa naman ako doong mga shoes. Naku, mabasa na naman yun. Si Kuya Alex kasi gusto talaga nila dito pumunta ba? Naku Lord, wag lang sana lumakas ng ulan na to. Nagunahan na sila sa swing. Ay, asan na si Kuya Alex? Inaantay pala nila ako kasi yung mga monster trucks nila nandito sa bag ko. Chorobes! Medyo malakas na ang ambon. Akala ko nga umuulan ng pera Chorobes, Kuya Alex ko. Budan nini. Tam velmi espinavi. Sabi ko kay Philip at saka kay Alex na may ulan. Wala talaga silang pakialam. Ang gusto talaga nila maglaro. Hindi na sila ang sumakay sa swing, kundi yung mga monster truck na nila. Kuya Alex ko, there's a rain. Pero ijime do mo? Kuya, ijime? Sabi niya, hayaan mo yan. Tignan niyo, ang laki ng punong kahoy, Akala ko walnuts, hindi pa pala, Ewan ko, anong pangalan yan? Ang soccer field na ito, napalibutan ng mga punong kahoy. Doon, yung spot na yun, dati malinis yan dyan. Ngayon, magdami ng mga damo. Yan pa naman ang spot kung saan ako umiihi, Today, pinipigilan ko na lang. Nakakahiya naman sa madlang grass. Haring hangin, nasaan ka? Magpakita ka, kailangan lumakas ka para mawala itong clouds na ito. Mukhang babagsak na ata sa mukha ko. Hindi na mapigilan. Umaambon na. Mawala lang yung ambon.
Kasi nandito kami sa soccer field na ito. Gusto maglaro ng aking mga junakis. Ayaw na nilang umuwi. Gusto nila mag-spend ng kahit 30 minutes lang daw. Nasira na tuloy ang aking napakagandang beauty. Tapos may nilokdo pa ako sa ulo. Ayan, minuto lang tinawag ko si Haring Hangin. Lumabas na si Haring Araw. Diba? Effective. One more. Dito sa Slovakia, parang probinsya lang ito. May mga tao, pero hindi naman nila ako kinakausap. Hindi naman sila namamansin. Meron man, ilan lang. Kaya napanis na tuloy ang laway ko dito. Okay lang, nandito naman si camera. Hi, hello, how are you? Kumusta? Nag-response lang yung camera ko. Okay lang. Churubis Philip ko. Si Philip nanginabuhi na. Hindi na siya nagtanong sa akin ng tubig. Siya na mismo ang kumuha at uminom. There's a lot of biscuits, Philip. Inside the bag, Philip. Oh. Open! Open it! There's a biscuit. Ano, hinahanap na niya. Toto, biscuit! Tak, dobre. Ako po, Besh. Ito yan. Nakakain na siya. Yan yung ginawa ni Kuya Alex. Yung swing, pinalubid-lubid niya hala. Paikot-ikot. Naku, pagalitan tayo dito ng nagmamay-ari. Yung pub na yan, oh. Sila ang nagmamay-ari dito. Ewan ko kung may income ba yung business nila dyan, oy. Ang alam ko, summer lang yan silang nag-open eh. Medyo mahal din ang presyo nila ba. Sinadya nila yan dyan kasi may naglalaro dito tuwing summer. Usually talaga dito sila nag-practice. Di ba ang lawak? Pwede na patayuan ng 2 bahay yan. Kuya Alex, napagod siya. Kaya nagpahinga muna. Diyan sa stalo, kuya. Idimido mo? Nainitan yan ba for sure? Pete, bodo. Tumabi na si Kuya Alex sa akin. Hindi na siya nakapagtiis doon sa under the sun. Uy, hindi man yan kaming baboy yung balikat ko. Uy, niluloko niya ako ba para maglaro kami. Philip ko, Cho Tomas. That's where the McQueen. Kijiya? Dobre. Opay kini. Oh. Ano, I can see it. Change the color? Ano, Wow. ako Ay, ay Filipino. Bibiwipo. Kayo manggi Kamamaki ang ang kulay kulay ko. ko. Si Mami Si Mami ay ay Filipino. Bibiwipo. Taga Jensen. Taga Jensen. Kumusta Kumusta kayong kayo? Lahat. lula, Buwa. lolo, Bawa. titos, Titos. titas, Titas. mag-ingat Maginat. palagi. Bawangki. Tiwip. Ay Ay. pugi. Pugi. Mami Mami ay ay maganda. nagkaka. A few moments later. Nandito na pala kami sa bahay. Tapos natanong ko lang to sila kung ano yung dinner nila gusto kainin. Jubilis papat, pilit ko. Jonah and Risha and Junko. Shungko! Ano, you can make it. Inutusan ako? Pobes, prosim. Blessing. Anday, Kuya Alex ko! Jubilis papat! Dalawa ang boss ko everyday. Pati hindi ba daw? Yeah. Pop, 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 pop. Ako po, Besh. Jakuyan. Ito pala yung apricot na nahulog doon sa ground. Pinulot lang to ni Vladimir kanina. Hinugasan din niya ito. Then tanggalin ko lang itong mga may mga bulok-bulok na bao. Kung ko kung kain si Philip nito. Mami! So, di man papat so to? Ano? I want bacon. What's kay? Mom. Ang dami mong request, Philip ko. Nalilito na si Mami kung anong gagawin. Ha? And what a bacon shungku. Dobre, dobre. And tuna. Wala na, binalik-balik na yung request niya. May chicken soup pala ako kahapon. Ito yung natira. Tapos pinakita ko kay Philip, ito na lang daw gusto niya. Ayaw na daw niya ng rice. Ito kasi yung bahaw. Gusto ko sana yung gawing kalo-kalo ba. Ayaw naman niya ng risha. Kuya, do you want to eat a chicken soup? Ano? What? Tota? Chicken soup? Yeah. Si Kuya Alex, ayaw naman niya nito kasi may gulay. Philip lang at ako ang kakain nito. Choto mas toto? Toto? With a risha, salami, tuna. Dobre? Soya sauce. Ni Kuya Alex ko. Favorite ni Kuya Alex ko, ang soya sauce. Come on, tayo. You can ask Spanish, what do you want? Into the water. You want soya sauce? Into the water. What did you do last?
So to the last soya sauce. No, you keep on saying to Mami Kuya, it's the last one. Your last is never last. Yung pagkain ni Philip, oh. So, tanghon to siya na may manok. Then may vegetables. Ito, Philip ko. And then ito na, kay Pumali. Then ito yung kay Kuya Alex. Rija, salami, at saka yung tuna. O, Kuya Alex ko. O, ito. Hindi, Kuya Alex ko. And then, pray. And then, Kuya Alex ko. Dobrohot klapce. Habang kumakain na si Philip at saka si Alex, kuklas ako ng mga sapatos ba. 2 days na yan ba? Ewan ko lang kung tuyo na to. Mga winter shoes yan. Ni Philip at saka ni Alex, yung boots nila. Every summer kasi ako naglalaban nito para matuyo kaagad. Ang ending, hindi pa tuyo. Ang iba, ito tuyo na. Pwede ko na ito iligpit. Pangit kasi ng weather namin. Uy, akala ko pa naman, summer na. Yun pala. Ulan, tapos init, ulan, init. Ito naman, tuyo naman siya. Yung sleeper pang loob lang ba? Wala, basa pa talaga sa loob ba? O, kopal pa. Wrong timing ata ako naglabad. I-check ko muna tong apricot dito. Baka may nahulog sa ground ba? Pagdating ng mga bisita ko, ubos na. Sabihin ko lang sa kanila, kainin nyo na lang yung mga dahon. May nahulog sa ground. Ito oh. Yan. Pwede pa to makain. Nahulog to ba dahil sa hangin? Ayan oh. Ay, maasim to. Medyo green pa kasi oh. Sayang naman ito. Ito. Be? Ay, kinain naman ng mga langgam. Ano ba yan? Ay, pasungkit ko yan kay Vladimir bukas. Kasi kapag mahulog yan, mabunog ba? Ito yung na-draw ni Kuya Alex oh. Tapos nilagay niya dito sa taas. Happy birthday. Then ito yung pangalan ko dito. Mami Margie. Sabi niya sa akin, ako daw ito. Purple ang kulay niya ba? Nagulat ako sa dinodraw niya noong birthday ko. Pero ang celebration namin, sa Sunday pa. Ito lang yung pagkain ko, oh. So, tanghon, no, gulay, at saka may kunting manok. Dinner ko ito. Kain! Kumain na kasi si Philip at saka si Kuya Al. Nakalimutan ko palang mag-pray. Then, Father, Son, Holy Spirit, Amen. Thank you, Papa, Jesus, for the food, Father, Son, Holy Spirit, Amen. Hindi ako mahilig sa rice. Mas gusto ko yung bread. Mga ganito lang, at saka patatas. 8 o'clock na ng gabi dito sa Slovakia. Tingnan nyo dito, oh. Mataas pa yung araw ba? Parang alas 5 pa lang. Ayan, oh. Diba? Kita nyo yan. Pero, 8 o'clock na ng gabi. Oh, ang araw, hindi pa lumubog. Lumubog ang araw dito, mga nasa 9:30 in the evening. Ito na pala yung aming swimming pool na build na. Noong 2 weeks ago pa pala, Saturday yun, nag-grocery kami. Nabigla ako doon sa reaction ni Vladimir. Kumbaga, kumuha ako ng dalawa nun, nung croissant na pabilog na may cheese sa gitna, at saka yung pastry na sweets sa loob yun, kumuha ako. Tapos ang kasalanan ko doon, hindi ako nagpaalam sa kanya. Alam nyo ba kung anong ginawa ni Vladimir? Grabe. Hindi ko lubos maisip yun. Siguro matake na naman yung niya ba, madamot sa totoo lang. And then may ugali siyang ganyan. And then nagulat ako pagdating namin doon sa sasakyan. Sinabi talaga niya sa akin, oh, alam mo ba kung magkano yung kinain mo? Nabigla ako tapos hindi na ako nakaimik. Tinignan niya yung resibo. Agad-agad na sinabi niya, hindi mo man lang na-check na magkano yun? Bakit mo kinuha yung €1.35? Dapat ang kinuha mo lang yung tag-sentavo lang. Oh, inamin ko talaga na may kasalanan ako dahil hindi ako nagpaalam sa kanya. Dapat daw nagpaalam ako. May maisuggest sana daw siya. Hindi yung kumuha ka lang, hindi ka man lang nagsabi sa akin na gusto ko ng ganito ha. Ganito, ganyan, para ma-check daw niya yung presyo or else masuggest daw niya yung ibang croissant na gusto niya ipabili para sa akin. Sabi ko, yun ang gusto ko gusto kong itry. Sabi niya, kahit na, nakita mo naman na medyo mahal yun. Kasi nagtipid kami ba, naintindihan ko naman siya. Disappointed talaga siya nang dahil doon sa croissant na yun. Siyempre ako na asawa niya, sinabihan ako noon, grabe, nagtampo ako na hindi ko maintindihan, na nagalit ako, na as in, hindi talaga ako umimik. Nagtaka na siya kung bakit daw ako biglang hindi na umimik sa kanya. Nagalit na daw ako. Sinabi ko sa kanya, siyempre, sinong hindi magagalit nun? Pagkain yun, bread yun. Wala na ba akong karapatan na bilhin yun?
Sabi niya, pwede naman yun. Basta nagpaalam ka sana. Sabi ko ganun, sorry ha, kasi hindi ako nag-inform sa'yo. Dapat pala, nagpaalam ako sa'yo. Malamang, dapat nagpaalam ka. Ganun ang sabi niya sa akin. Sabi ko ganun. So meaning to say, wala pala akong karapatan na kumain ng gusto kong bilhin, na hindi naman every Saturday ko binibili yun. Then ang reply niya, masanay ka. Then every Saturday, yun na ang bibilhin mo. Sinabi ko ba na every Saturday? Yun, ngayon lang, kasi gusto ko siyang itry. Sabi niya, hindi yun rason. Next time, dapat magpaalam ka sa akin. Huwag yung basta kumuha ka lang, tapos mahal pa. Sabi ko, wala na pala akong karapatan nito. Kailangan pala every time na may gusto akong kainin, dapat ipaalam ko pala sa kanya. Kaya yan, nagsuri talaga ako sa kanya na hindi ko na gagawin yun. Don't be worried kasi hindi ko na talaga gagawin yun. Sabi niya, malamang, huwag mo nang gawin yun. Masyadong mahal. Ang sakit lang isipin ba? Sabi ko nga sa kanya, pagkain naman yun. Hindi ko naman yung tinapon. Ang buhay asawa nung hindi talaga perfect. Mabait si Vladimir. Pero minsan ba, hindi talaga maiwasan sa mag-asawa yung ganun ba. Tapos unexpected yun. Hindi ko lubos maisip yun. Ganun ang magiging reaction niya. Better luck next time daw. Dapat talaga magpaalam. Usually, yung binibili ko at gusto kong kainin o gusto kong bilhin, nag-ask ako ng permission sa kanya. Kaya siguro nabigla yun siya. Kasi hindi na ako nag-ask ng permission. Kuha lang ako ng kuha. Umaandar lang talaga yung sumpong niya. Ganun talaga ang buhay ng tao. Nobody is perfect. Kaya hinayaan ko na lang at pinabaya ko na lang sa kanya as long as na hindi niya ako sinaktan ng physical. Tindihin ko na lang siya. Wala na ako magagawa. Mister ko na siya. Kung sino mang gusto ng afam dyan, ibigay ko na lang yung mister ko. Husband for sale. Yung time na yun, nagpray tapos umiyak lang ako. Then yun, wala na. Hindi naman talaga pari-pariho ang isang tao. Diba? May time talaga na aburido. Marami lang siguro yun siyang iniisip that time. Ang hirap pala nung kapag wala kang sariling income, kailangan mo talaga na mag-rely sa iyong asawa. Kung may income, buy what you want. Kung wala kang income, kailangan mo talagang mag-antay sa kanya kung kailan siya mag-say yes. Tanggapin ang katotohanan na ganito na talaga ang buhay may asawa. Tandaan nyo to. Hindi lahat ng foreigner mayaman. Pariho lang din yan sa Filipino. Kung hindi magtrabaho ang mister ninyo, wala kayong bigas na masaing. Which is yan ang katotohanan. Ordinary lang din si Vladimir. Yung trabaho niya at yung sahod niya, pang-ordinaryo lang ding tao. Minimum lang din ang sahod niya. Kung magtaka kayo, bakit may bahay kami? Utang to sa bangko. Hindi ako nakatulog sa galit ko kay Mr. ba. Kahit sino naman siguro, di ba? Mabait siya. Ano lang siguro yun siya ba? Sa stress. Lahat ng mga gastusin dito sa bahay, sa kanya lahat. Wala akong ambag. Thank you for watching. God bless.